Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Teo Pisto, shout out kay Ropino Nabal JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kaiba sa pag-atake ni Han Sanchen tulad ng pagutot, kinagat ng masamang tao tay ang malaking puso sa nakakabaliw na pagkagat ng lalaking ito at ginamit ang bibig at kuko. Agad na umagos sa lupa ang berdeng dugo. Kahit na ang sugat sa puntong iyon ay tila malaki sa bahagi para sa puso ng Yuming City, ngunit sa kabuuan, ngunit ito ay parang sugat na kinagat ng lamok sa mga tao. Hindi ito maaaring maging mas banayad. Marahil, ito ay maaaring walang kahulugan sa iba, ngunit para sa Aaron, langaw at lamok ay karne, at ang maliliit na braso at binti ay mataba din. Ang malaking sugat na nakagat ng masamang mata ko ay hindi bababa sa nagpapakita na ang taong ito ay hindi solid at hindi masisira, at hindi rin ito isang matalas na sibat. Ang sugat na iyon ang pinakamalaking tagumpay. Nangangagat ang mga langgam sa mga elepante, na nagsisimula rin sa pinakamaliit na sugat. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Aaron, hinawakan ang jade sword ng paalang, at isang malaking 8 trigrams na virtual shadow ang lumabas sa hangin. Kaliwang kamay langit at lupa, kanang kamay yin at yang, sky fire moon will, thunder dragon na nakagugulat na kuryente, sky yin skill, earth fire, sword array. Natalo ng utak ni Han Sanyi ang lahat ng mga kasanayang natutunan niya sa kanyang buhay, ngunit naiiba sa iba. Ang lahat ng kapangyarihan ng Dharma sa oras na ito ay kinunan sa pamamagitan ng virtual na anino ng 8 trigram sa harap ng Aaron, at umalis sa pagliko ng 8 trigram. Boom! Boom! Ang puso sa lupa ay sumabog ng paulit-ulit, ngunit ang figure ng Aaron ay biglang nawala. Ang susunod na segundo, isang acceleration ay dumating sa gilid ng masamang mata ko. Papatayin kita habang may sakit ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang lumipad si Aaron mula sa gilid na may mahabang espada sa kanyang kamay at sinaksak ang lahat gamit ang espada bilang kanyang ulo. Brush. Ang dugo ay damanak ng ligaw, at ang bula ng karne ay lumipad kung saan-saan. Ang Aaron, tulad ng isang hilingan ng karne ng tao, ay umikot at direktang sinaksak mula sa sugat na nakagat ng masamang mata ko. Ang bilis at kislap ng pagkilos nito, maging ang masamang katakawan, ay ganap na nagulat sa biglaang operasyon ng lalaki sa isang sandali, natigilan, lumingon sa likod ng nakakaloko, at tumingin kay Aaron na sumugod sa loob. Sa oras na iyon, ang Aaron ay halos nag-iwan lamang ng masasamang tao tay ng isang binti na hindi pa ganap na nakapasok. Boom! Sa maagang puwersa ng pag-ikot at biglaang pagpapahinga ng espada, halatang direktang tinusok ni Aaron ang balat ng puso, at pumasok sa katawan ng lalaki. Kasing pula ito ng pagpasok sa powder lamp room. Ang mga meridian ay nakabitin sa paligid, at ang ginotay-gutay na karne ay nakasabit ng paalang. Sa panloob na balat sa magkabilang panig, may mga daluyan ng dugo na kasing kapal ng mga tubo ng tubig at dumadaloy na berdeng likido, na pumipintig sa pagpintig ng panlabas na puso, at ang tunog ng kalabog ay maririnig sa lahat ng oras. Sumama ang amoy sa kanyang mukha. Sa espasyong ito, kahit si Aaron ay nakaramdam ng pagkahilo at gusto itong iluwa kaagad, sinubukan niyang pigilan ang pagsusuka at nakakadiri niyang tingnan ang maputik na uhog sa ilalim ng kanyang mga paa. Maaari niyang ilabas ang mahahabang filament sa bawat hakbang, tulad ng isang uri ng snot, ngunit hindi ganap na snot. I can't beat you outside. May head office ba sa loob? Malamig na sabi ni Aaron. Ito ay hindi natatakot sa pagduduwal, hindi masyadong magulo, ang tanging kaiganhawahan para sa Aaron. Ang layunin ng paggamit ng napakaraming spells ay upang maakit ang atensyon ng taong ito upang hindi hamarang sa kanyang daraanan ng hindi mabilang na mga sanga.
Sa kasalukuyan, matagumpay ang mga taktika. Dahan-daang pinukaw ang Jade Sword, hindi na. Nagsasalita ng kalokohan si Aaron, bagaman napakabuti para sa kanya na pumasok kapag hindi niya ma-atake ang kanyang labas, mayroon ding nakamamatay na panganib, ibig sabihin, sobrang sarado, bagamat hindi masyadong magkakaroon ng epekto ang baho sa Aaron. Ano pa, kung ito ang kanyang katawan, acid sa tiyan, o iba pang hindi kilalang mga panganib, maaaring maging mas mapanganib si Han Sanchen. Sa makatuwid, walang gaanong oras na natitira para sa Aaron. Kung iniisip ito, ang Aaron ay hindi nagsasalita ng walang kapariracon, direkta niyang dinala ang kanyang espada at pinutol ito sa isang nakasabit na ginutay-gutay na karne sa lugar. Ngunit ang pagbawas na ito, ang Aaron ay ganap na hanggal. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kaiba sa pag-atake ni Han Sanchen tulad ng pagutot, kinagat ng masamang tao tay ang malaking puso sa nakakabaliw na pagkagat ng lalaking ito at ginamit ang bibig at kuko. Agad na umagos sa lupa ang berdeng dugo. Kahit na ang sugat sa puntong iyon ay tila malaki sa bahagi para sa puso ng Yuming City, ngunit sa kabuuan, ngunit ito ay parang sugat na kinagat ng lamok sa mga tao. Hindi ito maaaring maging mas banayad. Marahil, ito ay maaaring walang kahulugan sa iba, ngunit para sa Aaron, langaw at lamok ay karne, at ang maliliit na braso at binti ay mataba din. Ang malaking sugat na nakagat ng masamang mata ko ay hindi bababa sa nagpapakita na ang taong ito ay hindi solid at hindi masisira, at hindi rin ito isang matalas na sibat. Ang sugat na iyon ang pinakamalaking tagumpay. Nangangagat ang mga langgam sa mga elepante, na nagsisimula rin sa pinakamaliit na sugat. Sa pag-iisip nito, malamig nang ngumiti si Aaron, hinawakan ang Jade Sword ng paalang, at isang malaking 8 trigrams na virtual shadow ang lumabas sa hangin. Kaliwang kamay langit at lupa, kanang kamay yin at yang, Sky Fire Moon Will, Thunder Dragon na nakagugulat na kuryente, Sky Yin Skill, Earth Fire, Sword Array. Natalo ng utak ni Han Sanyi ang lahat ng mga kasanayang natutunan niya sa kanyang buhay, ngunit naiiba sa iba, ang lahat ng kapangyarihan ng Dharma sa oras na ito ay kinunan sa pamamagitan ng virtual na anino ng 8 trigram sa harap ng Aaron, at umalis sa pagliko ng 8 trigram. Boom! Boom! Ang puso sa lupa ay sumabog ng paulit-ulit, ngunit ang figure ng Aaron ay biglang nawala. Ang susunod na segundo, isang acceleration ay dumating sa gilid ng masamang mata ko. Papatayin kita habang may sakit ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang lumipad si Aaron mula sa gilid na may mahabang espada sa kanyang kamay at sinaksak ang lahat gamit ang espada bilang kanyang ulo. Brush! Ang dugo ay damanak ng ligaw, at ang bula ng karne ay lumipad kung saan-saan. Ang Aaron, tulad ng isang hilingan ng karne ng tao, ay umikot at direktang sinaksak mula sa sugat na nakagat ng masamang mata ko. Ang bilis at kislap ng pagkilos nito, maging ang masamang katakawan, ay ganap na nagulat sa biglaang operasyon ng lalaki sa isang sandali, natigilan, lumingon sa likod ng nakakaloko, at tumingin kay Aaron na sumugod sa loob. Sa oras na iyon, ang Aaron ay halos nag-iwan lamang ng masasamang tautay ng isang binti na hindi pa ganap na nakapasok. Boom! Sa maagang puwersa ng pag-ikot at biglaang pagpapahinga ng espada, halatang direktang tinusok ni Aaron ang balat ng puso, at pumasok sa katawan ng lalaki. Kasing pula ito ng pagpasok sa powder lamp room. Ang mga meridian ay nakabitin sa paligid, at ang ginutay-gutay na karne ay nakasabit ng paalang. Sa panloob na balat sa magkabilang panig, may mga daluyan ng dugo na kasing kapal ng mga tubo ng tubig at dumadaloy na berdeng likido, na pumipintig sa pagpintig ng panlabas na puso, at ang tunog ng kalabog ay maririnig sa lahat ng oras. Sumama ang amoy sa kanyang mukha. Sa espasyong ito, kahit si Aaron ay nakaramdam ng pagkahilo at gusto itong iluwa kaagad, sinubukan niyang pigilan ang pagsusuka at nakakadiri niyang tingnan ang maputik na uhog sa ilalim ng kanyang mga paa. Maaari niyang ilabas ang mahahabang filament sa bawat hakbang, tulad ng isang uri ng snot, ngunit hindi ganap na snot. I can't beat you outside. May head office ba sa loob? Malamig na sabi ni Aaron. Ito ay hindi natatakot sa pagduduwal, hindi masyadong magulo, ang tanging kaiganhawahan para sa Aaron. Ang layunin ng paggamit ng napakaraming spells ay upang maakit ang atensyon ng taong ito upang hindi hamarang sa kanyang daraanan ng hindi mabilang na mga sanga.
Sa kasalukuyan, matagumpay ang mga taktika. Dahan-daang pinukaw ang Jade Sword, hindi na. Nagsasalita ng kalokohan si Aaron, bagaman napakabuti para sa kanya na pumasok kapag hindi niya ma-atake ang kanyang labas, mayroon ding nakamamatay na panganib, ibig sabihin, sobrang sarado, bagamat hindi masyadong magkakaroon ng epekto ang baho sa Aaron. Ano pa, kung ito ang kanyang katawan, acid sa tiyan, o iba pang hindi kilalang mga panganib, maaaring maging mas mapanganib si Han Sanchen. Sa makatuwid, walang gaanong oras na natitira para sa Aaron. Kung iniisip ito, ang Aaron ay hindi nagsasalita ng walang kaparerakon, direkta niyang dinala ang kanyang espada at pinutol ito sa isang nakasabit na ginutay-gutay na karne sa lugar. Ngunit ang pagbawas na ito, ang Aaron ay ganap na hanggal. Nang bumaba ang espada ni Han Sanyi, ang ginutay-gutay na karne ay natamban ng pabalik-balik, ngunit sa reaksyon ng kapangyarihan, ang Aaron ay natisod din. Paimpol niyang binasag sa lupa na napakatalas at tuwid. Shit! Namamanhid at masakit ang kanang braso ni Aaron. Ang buong lalaki ay tumingin sa ginutay-gutay na karne na sobrang nanlumo. Ang magaspang na rolling pin ay tambo sa oras na ito, ngunit para sa Aaron, ang tambo nito ay mas katulad ng isang pulang prutas na provocation. Parang sinasabi kay Aaron, bakit mo ako sinaktan? Naiinip na ako. Hindi naman masyado. Sa lakas ng Aaron at sa talas ng talam, para itong pinupukpok ng malaking stick. Bayan mo lang na masira, parang wala man lang iniwan na sugat. Hindi ba nakakagulat yon? Nang maramdamang nanlumo ang kanyang ulo, hindi maisip ni Aaron ang kanyang kapatid na babae. Malinaw, ang masamang mata ko na bahagi ay baliw na kumagat. Duguan ito. Bakit hindi ito gumana sa sarili niya? Hindi naman ako ganon kalala. Saan nalaman ng Aaron na ang katotohanan ng pagsugpo sa dugo ay minsan ay isang hindi malulutas na agwat? Bagamat ang masasamang mata ko ay halos hindi na kumpleto ang paunang ebolusyon, pagkatapos ng lahat, bilang isang sinaunang mabangis na hayop, ito ay sumasakop sa isang ganap na posisyong hari sa itaas ng dugo, hindi bababa sa antas ng halimaw. Sa makatuwid, kahit na nagsimulang lumaki ang masamang mata ko, umaasa sa kalamangan ng dugo, sapat pa rin ito upang mabuksan ang depensa ng halimaw, at nagkaroon ng pagkakataon ang Aaron na dumiretso sa lahat ng paraan. Kaya lang hindi nahanap ng Aaron ang mga kalakal mula simula hanggang katapusan. Palagi niyang iniisip na nakahanap na siya ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ay sumugod si Fartop at gustong gumawa ng matinding draw. Dahil dito, hindi ko nakuha ang sweldo. Parang binabayaran ng iba. Nang hihinayang bumangon, natigilan si Aaron nang makitang nakadikit talaga siya ng uhog sa buong sahig sa halos isang yugto ng panahon. Kahit na siya ay nagsimula, siya ay bubunot ng hindi mabilang na malagkit na mga wire, na para siyang nahuli sa pandikit. Talagang nahulog siya sa amag ng dugo, nawala ang manok at isang dakot na bigas. Saway ni Aaron sa puso niya. Ignorante na bata, sa tingin mo ba nakahanap ka ng butas kapag sumugod ka sa katawan ko? Isang ethereal na boses ang dumating. Sa susunod na segundo, ang lupa na puno ng pandikit ay biglang bumulwak ng hindi mabilang na mga spike, diretso. Sa isang sulyap, mayroong lahat ng dako. Mabilis na bumangon si Aaron, pinutol ang lahat ng uhog gamit ang isang espada, at nagmamadaling lumipad, ngunit siya ay sinaksak dahil hindi siya nakaiwas. Shit! Pagtingin sa malaking sugat na nasaksak sa kanyang braso, umagos ang dugo at naging itim sa isang iglap. Si Han Sanyi ay lihim na natakot ng ilang sandali. Makapangyarihan talaga ang lalaking ito. Ang kanyang depensa ay karaniwang hindi nagkakamali. Ang kanyang atake ay tinunaw na slurry at iba't ibang sanga, kahit na may mga ground spike at mucus sa loob, maaaring maraming beses na siyang namatay bago siya sinaktan ng iba. Kahit si Aaron mismo, kung hindi dahil sa kompromiso at pakikipagtulungan sa pagitan ng gininto ang katawan at dugo ng Magic Dragon, natatakot akong hindi siya makatagal hanggang ngayon. Kahit na ang bilang ng mga tao sa lupain ng pamilya ng demonyo ay maliit, maaari itong tumagal ng maraming taon nang hindi nawasak ng pamilya ng tao. Mukhang may kakaibang kakayahan talaga ito. Ang mga nakatagong dragon at nakayukong tigre ay hindi maiisip. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi siya natatakot sa mataas na nakakalason. Karamihan sa ibabaw ng kanyang katawan ay dobleng protektado ng walang kamatayang Zuan armor at Frost Jade armor. Medyo mahirap, pero hindi siya mahuhulog. Sa desperado na sitwasyon, gayunpaman,
Ang lumang problema ay umiiral pa rin. Ang pagtatago ay hindi ang paraan. Laging humanap ng paraan para umatake ang paraan ng hari. Pero ang tanong, kung hindi mo man lang masira ang special defense, paano ka makakaatake? Tumingin si Aaron sa paligid, napapalibutan ng parehong mga butas tulad ng dati, konektado sa isa't isa, at hindi man lang makita ang kanyang ulo sa isang sulyap. Anong gagawin ko? Biglang lumiwanag ang utak ni Aaron, hindi ko kaya, wala na bang iba dyan? Anyway, hindi ko alam kung bakit pwede o hindi, pero at least ito ang katotohanang nakikita ng mga mata, kaya kung ganoon, gamitin ang katotohanan bilang batayan. Sa pag-iisip nito, nakatingin sa kanyang bigla ang pagbukas, sumigaw si Aaron sa masasamang mata ko sa labas, maaari ka bang maghintay ng pagkain? Pumasok ka at bigyan mo ako ng pabor. Ang mga salita ay sumisigaw, ngunit mayroon lamang masasamang mata ko na tao sa labas. Nakakabaliw pa rin sila, hindi naman sa hindi nila kayang makinig sa mga salita ni Aaron. Gayun din, bago kunin ang mga kalakal, sila ay malayang saklaw. Hindi inaasahan ni Aaron ang kanyang sarili na gagawin itong masunurin. Kung hindi, direktang inilabas ito ng Aaron ng ilang beses upang tumulong, kaya hindi ito magagamit sa mga lugar tulad ng Yuming City. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ideya ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!